Sa maraming dekada na nagdaan, hindi na lamang bahagi ng transportasyon o uri ng sasakyan ang hari ng kalsada na jeepney, kundi simbolo na rin ito ng kultura, latagan ng sining para sa mga malilikot na isipan at panawagan, at kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino, partikular ang mga super operator at industriya ng produksyon ng jeep. Jeepney ang isa sa pinakasikat na moda ng pampublikong sasakyan sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral mula sa University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies, jeepney ang gulugod ng transportasyon hindi lamang sa kabiasnan kundi lalong-lalo na sa kanayunan. Base sa datos na inilathala ng UPCIDS sa pag-aaral noong 2023 na puting transport workers and commuters first, the route to just transition in public transport modernization. Nakasaad dito na 80% ng mga commuters ang umaasa sa pampublikong sasakyan sa kanayunang bahagi ng bansa, habang ang 40% sa datos na ito ay binubuo ng jeepney. Base rin sa pag-aaral ni Michael Pante noong 2016, isa sa bawat 5 Pilipinong commuter sa Metro Manila ang umaasa sa jeep sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa ilang commuter sa buong bansa, di hamak na mas accessible dahil sa abot kaya nitong pamasahe at may malaking ginagampanan na tungkulin sa sektor ng agrikultura. Ang jeepney, bunga ito ng pagiging matatag o resilient ng mga Pilipino matapos ang World War II na lubos na sumira sa Kamaynilaan. Matapos ang ikalawang digmaan, pinuna ng Saraw Motors at Francisco Motors ang kakulangan sa pampublikong sasakyan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagre-rehab ng mga naiwang sasakyang pandigmaan ng mga Amerikanong militar sa Pilipinas. Alaalang iniwan ng World War II ang sasakyang tinatawag na GP o pinaikling termino para sa general purpose ang kasalukuyang hari ng kalsada ang jeepney. Mula sa disenyo ng MB-42 na mga Amerikanong nanakop sa atin noon, pinahaba ang mga prototype na ito upang mapalaki ang kapasidad. Bakas sa kasaysayang ito ang pagiging malikhain at mapamaraan ng mga Pilipino, kung kaya hindi rin maikakaila ang iminarkang kontribusyon ng jeep sa ating bansa. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, umingay ang issue ng modernisasyon ng mga public utility vehicle, partikular ang jeep. Kita mo namang fumes sa unissued si Manila at sunset. Makita mo, it's not a mist actually. It's very hot today. Piston hindi raw sila magsunod, ganito raw. Sabi ko, sige, subukan natin. Because I'm preparing the armed forces and the police to buy rubber bullets, prepare for the truncheons and sihilain ko talaga kayo. Including this, I don't care if we go into a turmoil. That is what I like. I thrive best in a turmoil. Hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mainit na usapin ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP. Sa reformang ito ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang mga traditional jeep ay papalitan ng mga modernong disenyo at makina. Base sa Memorandum Circular 2023-017, layon umano ng programang ito na paigtingin ang kaligtasan sa loob ng pampublikong transportasyon at maiangat ang environmental sustainability nito gamit ang Euro 4 compliant engines at iba pang technology integration. Bukod dito, ang sinasabing upgrade ng mga kakarag-karag, bulok at mausok na transport system ay isa sa ilalim sa standardized at regularisadong disenyo na kalaunay magdudulot ng magandang ambag sa ekonomiya ng bansa. Sakaling makonsolidate na ang transport service na ito, sentralisado na ang revenue at fleet management sa tulong ng mga kooperatiba. The industry consolidation is just the first aspect of a 10-point program for the PUV modernization. After this, we will have the fleet modernization. Ano po yun? Dahil bumuo na po sila ng mga kooperatiba nila, ang pagbiyahe po nila now will now have to be determined by the cooperative. Hindi na ho yung
Dati nag-uunahan sila sa daan para makapag-boundary ko sila. Now it will be after a few minutes for each jeep to be sent to the streets. Meaning to say, we make it a point na at least it's almost half full by the time na lumabas sa kalye to maximize po yung profitability nila. That is what we expect. Nagbunga ito ng mga kilos protesta na layo namang kundenahin at magmungkahi ng alternatibong solusyon liban sa pag-phase out ng mga pampasaherong jeep. Ilan nga sa mga grupong patuloy na nakikipagdebate sa ngalan ng libong tsuper na apektado ng PUBMP ang Manibela at Piston. Ako si Modi Floranda, ako yung kasalukuyang National President ng Piston. Mga po pala si Mar Balbuena, ang chairman at the same time mga spokesman ng transport group na Manibela. Ilan lamang sila sa maraming transport group na nakikibaka para ibasura ang Department Order No. 2017-011 bagamat tapos na ang deadline ng pagpapasa ng consolidation o pagsusuko ng kanilang prangkisa sa mga kooperatiba, hindi pa rin nagpapatinag ang dalawang grupo na kundenahin ng Estado sa planong i-phase out ang jeepney sa lansangan. Ayon kay Modi Floranda ng grupong Piston, hindi lamang hanay ng jeepney ang pinapahirapan ng programa, damay na rito ang hanay ng mga taxi, UV Express at tricycle. Git ng Piston, kabuhayan nila ang nasa bingit na maaaring magresulta sa mas matinding krisis sa sektor ng transportasyon. Sa ngayon ay tuloy-tuloy yung pagkilos natin. Kaugnay nga dito sa pagkondem dun sa ginagawa ng Estado, ng LTFRB ng DOTR, dahil nga doon sa talagang plano nila na i-wash out yung sektor ng public transport, hindi lamang ang hanin ng jeepney, kundi sa hanin ng iba't ibang muda ng ating public transport. Bagamat sa ngayon ang mainit na issue ay jeep, pero yung kakaharapin ng sektor ng transportasyon ay yung usapin din ng sa taxi, sa UV at hanggang sa tricycle, itatamaan sila. Ipinaliwanag ni Manibela Mar Balbuena sa ilalim ng programa na kailangan nilang isuko ang sariling prangkisa sa mga kooperatiba para magpatuloy pa ang kanilang pagbiyahe. Sa ganitong sistema, wala nang matatawag na pag-aari pa ng mga driver at operator ang kanilang prangkisa dahil mismong mga kooperatiba na ang magbibigay ng ruta sa ilalim ng fleet management. Sa deklarasyon ng LTFRB, idedeklarang kolorum o illegal ang mga jeep kung hindi ito makikiisa sa programa. So yung pag-surrender naman, pagsuko ng aming mga prangkisa, may mga conformity tayo na pinipirmahan diyan na yung case number natin, yung nakapangalan sa atin na mga jeepneys doon sa ating prangkisa, isa-surrender natin ito sa pamamagitan ng pagsali sa kooperatiba. I-apply natin ito sa LTFRB for consolidation para yung ating mga prangkisa ay maging isang case number na lamang. Ang tugon naman dito ng ahensya, solusyon daw ito para maging sistematiko ang transportasyon sa lansangan, katulad ng namomonitor ang mga kolorum, hindi nag-aagawan sa mga pasahero. Subalit para sa dalawang grupo, panggigipit ito sa sektor ng jeepney. Dahilan para ang ilan dito ay mapuwersa na umanib sa programa ng pamahalaan. Maraming napwersa, maraming natakot. Kung maganda yung programa, bakit may deadline? Diba? Bakit kami tinatakot kung maganda yung programa? Kung akala ng mga Pilipino na iisa lamang ang sukat ng mga jeepney sa buong Pilipinas na nakapagsasakay ng mahigit sa 20 pasahero, pwes, nagkakamali kayo dyan dahil dito mismo sa probinsya ng Bulacan, sa bayan ng Malolos, may isang cute size na jeepney na tinatawag na karatig. Kumpara sa pangkaraniwang jeep na sinasakyan ng publiko, naiiba ang karatig na umiikot sa Malolos, Bulacan dahil sa maliit na sukat nito, mababa ang bubong at hanggang 12 o hanggang 14 na pasahero sa kabuuan ang kayang maisakay nito sa bawat biyahe. Ang ilan sa mga driver nito napilitan na lamang na sumali sa mga kooperatiba at isuko ang sariling prangkisa para maipagpatuloy pa ang pamamasada sa lugar.
Sa ngayon, hindi pa malinaw sa mga driver ng Karatig kung ano ang mangyayari sa kanila sa susunod na taon. Naniniwala ang dalawang grupo na ito na hindi lamang pinapatay ng programa ang kabuhayan ng mga tsuper, kundi pinapatay na rin ito ang produksyon ng jeepney sa Pilipinas. Ay, sa atin ay malinaw, wala pa mga programa ang gobyerno sa usapin ng modernisasyon, sa usapin ng pagsasayos ng ating pampublikong transportasyon. Ang sektor ay tuloy-tuloy na nagmo-modernize, tuloy-tuloy tayo nagre-rehabilitation. Dahil kung titingnan natin yung history ng jeep sa Pilipinas ay mula na matapos yung World War II, no, mula doon sa mga owner type na iniwanan dito ng US sa Pilipinas, ay mula doon ay unti-unti na idinibilok ng ating mga lokal na mga manggagawa, ng ating public transport. No, yung kung naalala natin, 1969 ay sumulpot yung Francisco, sumulpot yung Saraw, na sila yung nag-umpisa na mag-modern ng ating mga public transport. Napatunayan yan na wala pa mang programa yung gobyerno sa usapin ng pagsasama. Ayon sa dalawang leader, noon pa man hindi tumitigil ang mga Pilipino na mag-modernize ng jeep, lalo't likas sa lahi ang pagiging malikhain at matatag sa anuang panahon. Hindi na lang din sila nakikipaglaban para sa sariling kabuhayan ng mga tsuper at operator, kundi mapanatili ang natatanging disenyo ng pampublikong sasakyan. Ang unahin na industriya para tayo mismo lumikha ng makina. Kasi pag tinignan natin yung ano lamang sa modernization, ang kailangan lang naman magpalit ka ng engine. Ilagay mo yung pinto sa kanan, taas mo yung ceiling, palit ka ng Euro 4 engine, yun yung sa ilalim ng modernization eh. Kaya nagulat kami na bakit nagkaroon ng consolidation. Bakit kailangan bawiin yung mga individual na pag-aari ng mga operator? Bakit kailangan bawiin yung mga individual na prangkisa? Na kung ang layunin mo, ayusin yung public transport. Na lalo na hubaran yung Estado. Na ang layunin talaga ng Estado ay pahawakan sa malalaking mga corporate. Ito raw ang patunay na kaya ng mga Pilipino mag-modernize pa ng jeep. Aniya ni Kamodi, napatunayan na ang pagmamanufacture ang isa sa pinakamabisang paraan upang makalikha ng trabaho, lalo't na sa Pilipinas ang mga hilaw na kasangkapan para lumikha ng mga kakailanganin. Samantala, para naman sa mga commuter, for me po, ayun po, hindi po ako okay na yung about sa phase out na kasi mahihirapan po talaga yung mga tulad ko na nagko-commute lang. And lalo na po kapag ganito na malapit na po magpasukan, kapag po nagkaroon ng phase out na is hindi na po ganun kadali sa amin na makakapasok and marami pa pong circumstances na maaring mangyari po sa amin as a problem. sa usaping manufacturing, sinubukan naming kumustahin ang isa sa pinakamatagal ng gumagawa ng jeep sa bansa, ang DF De Vera Motors sa Pandi, Bulacan. Dito sa Pandi, Bulacan, matatagpuan ang isang pagawaan ng jeep, ang DF De Vera Motors, na mahigit 2 dekada nang nasa linya ng produksyon ng jeep. Sinong mag-aakala na ang maliit na pwesto na ito ng De Vera ay nakalikha na ng daang-daang jeepney na hindi lamang umiikot sa Bulacan, kundi umiikot na rin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Dito makikita ang iba't ibang uri o klase ng jeepney. Merong 11-seaters, 12-seaters, 14-seaters at 16-seaters. Sa aking ang harapan, ito ginagawa itong 16-seaters na maaring pagtulungan na mahigit sa 5 katao na tatagal hanggang 3 buwan na produksyon. Ayon sa mga manggagawa, ang tawag dito ay tuliras na siyang pagsasampahan ng flooring ng mismong jeep. Personal naming nakapanayamang may-ari nito na si Mang Domingo F. De Vera. Ayon kay Mang Domingo, pangkaraniwang mga operator ng jeep ang kumukuha sa kanya. Hindi pa man tuluyang inaalis ang jeepney sa lansangan, subalit ramdam na raw niya ang pagtubal ng produksyon sa paggawa ng jeep. Sa totoo lang, apektado na ako. Kaya lang, ang inaano ko, basta diretso kami hanggang meron. Kung noon, sa malaki at malawak na pwesto nila napupuno ng halos 40 unit ng jeep ang pinagtutulungang gawin ng halos 20 katao na bihasa sa paggawa ng sasakyan. Sa kasalukuyan, halos mga pribadong tao na lamang ang nagpapagawa ng jeep.
Bagay na hindi ikinapapangamba ni Mang Domingo. Madalang na ang nagpapagawa ng jeep para maging pangpasada. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa eh. Kasi kahit na i-phase out nila yung public utility, yung private, hindi naman mawawala yan eh. Hanggang may gulay, may jeep pa rin. Kasi ginagamit pang gulay, ginagamit na pang pamilya. Dahil mula rin sa hirap, naiintindihan daw ni Mang Domingo ang kalagayan ng mga jeepney driver na nakikipaglaban para sa kanilang kabuhayan. Mula nang umpisahan niya ang negosyo sa paggawa ng jeep sa halagang 260,000 pesos kada unit running condition o maaari ng paandarin, pumapayag siyang maging hulugan ang mga bayad sa jeep nang walang interes. Ang inaano ko sa kanila, kung hindi nila kaya, halimbawa, konti lang yung pera nila. Ang tinatanong ko, yung customer ko, hindi ako nagbibigay ng ito yung monthly mo, ito, hindi ako parang bangko. Ang tinatanong ko, yung customer, magkano ang monthly mong kaya sa akin? Sasabihin nila 10,000 o 15,000, basta yung kaya mo, hindi ako yung namumuwersa. Kasi napagdaanan ko lahat yun na yung mangutang, tapos yung mahirap kung malaki yung hulog mo, gagawa mo ng paraan, magkakautang-utang ka rin. Wala rin mangyayari sa pinundar mo, mawawala din. Kaya ako lahat ng mga customer, ayan, nandun sa kanila pa lahat yung mga unit. At kung ikukumpara ito sa mga iniaalok ng gobyerno na modernong unit sa ilalim ng PUBMP at gawa ng ibang bansa, umaabot ang isang unit sa 2.6 million pesos, hindi pa kabilang ang interes. Di hamak na lubos na mahal kaysa sa gawang produkto na nililikha ngayon ng mga manufacturers sa bansa. Bilang manufacturer ng jeep sa Pilipinas, nakakahinayang dahil gawang Pilipino pa daw ang tatanggalin ng programa sa lansangan. Giit ni Mang Domingo, kung kailangan nilang makasunod sa makabagong teknolohiya sa transportasyon na hindi nakakadagdag sa polusyon, handa silang sumunod sa kagustuhan ng gobyerno na mag-modernize kung ipagkakaloob ng pamahalaan ang makina na gagamitin. Kung talagang gusto nila brand new makina, bakit hindi sila magpadala ng brand new makina? Isa natin ikabit sa unit. Kami naman, kahit na basta brand new, may mabibili, bibili kami. Kahit magkano siya, basta yun yung required nila na brand new makina. Diferensya, brand new makina, wala ka naman mabibilan. Saan ka bibili? Wala naman, kahit sa Bulminti, tumungong ka, wala naman. Puro surplus lang yan. Euro 4 nga, pero surplus pa rin. Kayang-kaya. Sabi ko, ang Pinoy, matalino Pinoy. Yung iba lang, ginagamit sa sariling interes. Perang yan. Kung sila nag-iisip, tulungan nila yung mahihirap. Kunti mo, si Presidente Marcos tumutungo ng ibang bansa para makakakuha ng investor. Kaming nagbibigay ng trabaho, tatanggalan. Ano yun? Ngayong nalalapit na ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang laging hiling lang ng mga mamamayan ay marinig mula rito ang mga ipinaglalaban nila na may kaakibat na makatao at makamasang solusyon na bunga ng mariing pagsusuri na pabor at makakatulong sa sambayanan. And more. Our 8.3 trillion peso Build Better More program is currently in progress and being vigorously implemented. Ayon sa 2023 Annual Average Daily Traffic Report ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, pumapalo sa mahigit 3 milyong sasakyan ang nasa lansangan ng National Capital Region. Sa hangarin ng Pangulong umunlad ang bansa, isa ang sektor ng transportasyon ang kakailanganing bigyan ng lubos na pansin. Build Better, More program. Nakapaloob sa proyektong ito na itinatag ng Pangulo ang pagpapatayo ng mga infrastrukturang layon mapagaan ang lagay ng trapiko. Ngunit sa araw-araw na estado ng kalsada, kapansin-pansin pa rin ang madalas na pagbagal ng usad ng mga sasakyan lalo na sa rehiyon ng NCR. Sa nagdaang sona ng Pangulo, nabanggit niya ang plano nito makipagtulungan sa iba't ibang estado sa pagpapatayo ng subway train at MRT train, pagpapatayo ng paliparan at mga pantalan. Subalit hindi ito nabanggit ang isa sa pinakamalaking sektor ng pampublikong sasakyan, ang jeep, lalo na ang mainit na usapin tungkol sa PUB Modernization Program kung saan kabi-kabilang pa rin ang mga nagaganap na strike sa mga kalye.
Dahil sa sunod-sunod na pagkakaroon ng kilos protesta ng mga tsuper, nagpahayag ng resolusyon ang mababa at mataas na kapulungan kung saan matinding hinihikayat ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Transportation o DOTR na muling ikonsidera ang hindi anila makatarungang pagpapatupad ng consolidation sa mga tsuper. Mula man sa magkabilang grupo, ang Piston at Manibela, binibigyang diin nila na kung nais ng Pangulo malaman ang tunay na sitwasyon ng mga jeepney, operator at manufacturer, dapat mismong Pangulo ang bumaba upang suriin ito. Sa pananaw ni Camodi, mas prioridad ng Pangulo ang lumabas ng bansa kaysa tukuyin ang problema sa ibaba. Nadismaya ang sektor ng public transport sapagkat nakita natin na isa sa nagtutulak ng talagang pagtanggal ng ating. Pahayag ng grupo, marinig lamang nila sa Pangulo na hindi tuluyang aalisin sa lansangan ang jeepney at magpapatuloy ang kanilang kabuhayan ay nakagagalak na ito para sa sektor ng transportasyon. Halos wala kaming maisip na magandang sasabihin niya para sa amin. Pero ganun pa man, hindi kami nawawalan ng pag-asa na isang araw maliwanagan siya, na galing sa puso niya, galing sa isip niya, na hindi galing sa kanyang mga advisors, na mas titignan ko yung kalagayan at yung welfare nitong mga drivers at operators, yung welfare ng mananakay, hindi nung kapritsyo ng kanyang mga nasa gabi. Sa kabila ng pagbibingi-bingihan ng gobyerno sa sigaw ng mga tsuper at operator sa bawat sulok ng lansangan, walang pagsisisi para sa grupo ng Manibela na ipaglaban ang kanilang pamumuhay. Para kay Mar, walang pagod ang nasasayang hanggat may nakikitang resulta ang kanilang pakikibaka. Priceless na tuwing makakasama ko sila na pinaparating namin yung mga hinaing namin sa gobyerno. Walang nasasayang na pagod kasi nga hanggang ngayon nakakapaghanap buhay pa kami. Yung pasan mo sa balikat, lahat yung bigat ng mga kasamahan namin na naghahanap buhay na akala nila hopeless na sila pero hanggang ngayon nandiyan pa para sa mga miyembro nila. Mabigat sa akin na nakikita yung mga miyembro namin na minsan walang makain. Pero kapag nagkakaisa kami, dumarating yung panahon na napag-uusapan namin ito, nakakaluwag dun sa pakiramdam at suliranin ng aming mga kasabi. Sir, sa tingin nyo, hanggang kailan nyo kayang lumaban para sa mga kagrupo nyo, sa mga miyembro ninyo sa Manibela? Sa akin, personally, yung totoo hindi ko alam. Siguro hanggat kaya ko, hanggat malakas ako, hanggat nakakapag-isip ako ng tama, lalaban kami. Hanggat nandyan din sila na sumusuporta sa akin. Hanggat nandyan yung pamilya kong nakakaunawa sa akin. Hanggat tinutulungan tayo nung nasa taas, lalaban kami. Hindi man tiyak kung hanggang kailan ang kanilang paglaban, tiniyak ni Mar na patuloy ang kanyang pakikibaka para sa kapwa niyang nagigipit sa buhay. Sa ating mga kasamahan sa Manibela, unang-una nagpapasalamat ako na naging matatag din kayo. Naging matatag din kayo at sumama kayo sa laban. Na nabuksan din ang isipan ninyo kung ano yung tama at mali. At nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Isa lamang ang driver at operator sa milyong-milyong naniwala at nagtiwala na sa pag-upo ni Pangulong Marcos sa posisyon, hindi nito hahayaan ang mga driver na mawala ng hanap buhay. Danas ng mga ito ang totoong pagbabanat ng buto sa araw-araw, kagutuman, kahirapan at kagipitan. Kung ako'y nasa kalagayan mo, Pangulo, walang magugutom na Pilipino. Totoo lang kung kamukha ko yung mauupo doon. Wala sigurong mahirap na Pilipino. Sa kada araw, pinakaabala ang ating mga kalsada. Libo-libong sasakyan ang dumadaan at kasama ang jeep sa nakikipagsapalaran. Malaking hamon sa bansa ang mapabuti ang sistema ng transportasyon dahil sa dala nitong pag-unlad ng ekonomiya sa bansa. Kung maayos kasi ang transportasyon,
Posibleng maibsan ang pagod ng mga manggagawang Pilipino dulot ng mabigat na trapiko. Magreresulta ito sa mas progresibong bahagi ng lipunan. Mas magiging mabilis ang paghahatid ng mga produktong pang-agrikultura sa mga pamilihan. Ika nga, matrabaho at matagal na proseso ang pagsasaayos ng sistemang transportasyon sa bansa. Gayon din ang pagpapabuti ng klima sa bansa. Sa mga programa ng pamahalaan na nakasentro sa transportasyon, saan nga kaya patungo ang sektor na ito? Sa haba ng panahon matapos ang World War II na namayani ang mga jeepney sa kalsada, hindi maitatanggi na malaki ang naging kontribusyon ng jeepney sa kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Malaking bahagi ng kasanayan ng mga Pilipino ay makikita sa loob ng maliit at masikip na jeepney. Hindi rin maitatago ang mga kwentong nabuo sa loob ng sasakyan kasama ang ating mga kaibigan, pamilya o hindi kilalang tao na napamahal na sa ating buhay. Ngayon nagbabadya ang pag-phase out ng jeepney sa kalsada, mismong ako rin ay nagtatanong kung mismong gobyerno nga ba ng Pilipinas ang papatay sa kasaysayan ng jeepney sa kalsada na minsan ang naging bahagi ng ating destinasyon. Para sa SONA 2024, ako si Criza Lopez ng EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino.